Hello nanay. Ito, paparating na ako sa inyong kaarawan. Happy birthday! Rin, dala ko flowers for you. First time ko magbibigay sa'yo. Kaya may demensya ka, saka tayo nagbigay. Sana makilala mo ako. Oo, sige, bye. At ito, pagkalabas ko sa Batangas Country Club, sumakay agad ako sa aking napagandang limousine service papunta sa Cadres Grill. Let's go! Ito na, dito tayo sa Cadres Grill. Cadres Grill. Hindi lang alam kung masasurpresa sila sa akin. Hindi ko alam kung tama itong ano. Tama. Ito sila. Si Lola! Bulaklak! Bulaklak! Abot ka pa sa kantet sa'yo. Gulat daw oh. Gulat sila. Ay, ito lang. Natutulog yun. Natutulog siya. Lola! Nahanap niya lang paggabi ang ulan eh. First time ko bibigyan si Lola ng bulaklak. Hey. Lola! Lola, happy birthday! Ano daw yan? Ano daw yan? Flowers for you! Flowers! Tingin yan! Hiling-hiling! Iyak ako sa'yo dito eh. Mainit eh! Ayun na nga, nasurpresa naman mga kapatid ko, pero si Lola hindi. Bale, group pics muna kami. Ang lugar natin. Maganda dito. Ganun ulit tayo. Itong uli. Kasi dyan may ano. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gusto ko mag-iwan ng simpleng paalala para sa ating lahat. Kung buhay pa ang iyong mga magulang, huwag natin kalimutan ipakita sa kanila ang ating pagmamahal. Hindi naman kailangan mamahalin ang regalo, grande ang itiriwang. Minsan, sapat na isang tawag, isang pagbisita, o simpleng oras na kasama sila. Totoo lang, isa ito sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Ang aking ama ay pumanaw na, at ang aking ina naman ay may demensya. Noon, bihira akong umuwi ng Pilipinas para makadala sa kanilang kaarawan at mga espesyal na okasyon. Palagi kong iniisip na may susunod pang pagkakataon, pero habang tumatanda tayo, tumatanda rin ang ating mga magulang. At darating ang panahon na ang pagkakataong akala natin ay palagi nandyan ay mawawala na lang. Sabi nga nila, mahalin mo ang iyong mga magulang habang naririnig pa nila ang iyong boses at nararamdaman pa nila ang iyong yakap. Kaya kung may oras kayo, tawagan ninyo sila, bisitahin ninyo sila, yakapin ninyo sila. Sabihin ninyo kung gaano ninyo sila kamahal. Dahil darating ang araw, nagugustuhin nating maibalik ang mga panahong lumipas. Pero hindi natin iyan magagawa. Habang nandiyan pa sila, sulitin natin ang bawat pagkakataon. Sa wakas, nakauwi na rin kami sa aming baryo. Sa bahay ng aming mga magulang. Isa sa mga unang bumungad sa akin ay yung mga sisiw na masaya naglalaro sa bakuran. Talagang paborito nila itong tambayan at nakakatuwang makita na dumadami sila. Habang nagpapahinga kami, nakuha naman ang aking bayaw ng mga sariwang buko.
Agad nila itong ginawang buko juice na napakasarap inumin lalo na sa mainit na panahon. Pagdating ng gabi, hindi rin namin pinalampas ang pagkakataon tikman ng ilan sa mga paborito naming street food tulad ng barbecue at isaw. Kinabukasan, nagpunta naman kami sa aming kamag-anak katira sa Pulo. Doon kami kumuha ng mga sariwang saging at puso ng saging na gagamitin bilang sangkap sa pagluluto ng gulay. Habang nasa baryo, hindi kami maiwasang humanga sa katahimikan ng paligid at sa ganda ng mga halaman na nakapaligid sa amin. Talagang nakaka-relax at nakakaaliw ang tanawin. Mami, ang ganda nito oh. Sa puno na mismo yung mga halaman. Lubos din akong nag-enjoy habang kinukunan ko ng video ang mga simpleng eksena sa buhay probinsya. Pag-uwi namin, naghain ng masarap na tanghalian. Ang aming ulam ay ginisang munggo at sinaing na tulingan. At hindi rin nawala ang sariwang avocado bilang panghimagas. Ngunit gaya na sinabi nila, mabilis lumipas ang oras kapag masaya. Pagsapit ng hapon ay kinakailangan namin bumiyahe pabalik. Bago tuluyang lumuwas, dumaan muna kami sa isang restaurant sa Batangas upang kumain. Sulit na sulit ang bawat ulam, lalo na ang kare-kare, crispy pata at ang aking paboritong mango sticky rice. Habang papalubog na ang araw, patuloy na kami sa aming biyahe pabalik ng Maynila. Pagdating doon, inihatid ako ng aking kapatid sa hotel na aking tinutuluyan. At ito ang aking tinuluyang hotel. Eto, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3 at tapos na tayo mag-check-in. Papasok na tayo na immigration. Okay, dito ko na tatapusin tong vlog na to. At nagkaroon naman tayo ng maganda experience, di ba? Although, nung niregaluhan ko si nanay ng flowers, hindi siya ngumiti kasi hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Bale, napasaya natin ang ating pamilya, ating mga kapatid. Okay, hanggang sa muli. Hanggang sa muli pagbabalik. At back to reality tayo. Bye-bye!